Kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang naaresto sa NAIA. Ang nakatatandang Yang ipinaaresto dahil sa pagiging undesirable alien at misrepresentation. Si Vel Custodio sa detalye. We have a mission order issued by the Commissioner of Immigration for your case here for being undesirable alien and for misrepresentation. You're under arrest. You have the right to remain silent. Inaresto ng Bureau of Immigration ang nakatatandang kapatid ni 2018 Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Yang Jianxin sa Ninoy Aquino International Airport bandang alas 8:30 kagabi. Inabangan ng Intelligence Division ng BI, Fugitive Search Unit at Presidential Anti-Organized Crime Commission si Yang sa Terminal 3 ng NAIA na sakay ng Cebu Pacific Flight mula Cagayan de Oro. Nag-issue ng mission order ang immigration para arestuhin si Yang dahil sa pagiging undesirable alien at misrepresentation. Ito ay matapos siyang magpanggap na Pilipino gamit ang pangalang Antonio Lim o Tony Lim. He's pretending to be a Filipino, but unfortunately, we have the documents na siya po ay isang pure na Chinese. Kapatid siya ni Michael, saka ni Ho Jin Young. Kung mapapatunayang guilty si Yang, nakatakda siyang i-deport at isama sa blacklist. Base pa sa PAOK, gumamit din si Tony Lim ng Peking Security and Exchange Commission certification para sa Philippine Sanjia Steel Corporation kung saan siya ay presidente. May mga reklamo rin na kinakaharap ang korporasyon kaugnay ng non-remittance ng SSS, PhilHealth at pag-ibig ng mga Pilipinong empleyado. Sasampahan din siya ng mga kasong paglabag sa Social Security Act at Universal Healthcare Act. Kung babalikan, may kaugnayan ng pangalan ng magkakapatid na Yang sa mga iligal na pogo sa bansa. Nauna nang sinabi ni Congressman Fernandez na may posibilidad na ginagamit bilang pogo operation site ang Steel Corporation sa Cagayan de Oro. Habang nadawit naman ang pangalan ng kapatid niya na si former Presidential Economic Advisor Michael Yang o Yang Hongming sa 3.6 billion pesos worth drug bust sa Pampanga noong nakaraang taon. We will be inviting him over here sa next hearing, probably on Wednesday, para at least to ask him why he was able to put up a corporation, yung Sanjia Steel Corporation, and being a Chinese national, no? At yung mga nasa incorporators niya pa nag-Chinese din. Nakatakda ring questionin kung paano sila nakakabili ng mga lote at nakakapagpatayo ng port sa Cagayan de Oro City. Nasa kusdiya na ng PAOK si Jianxin o Tony Lim habang patuloy ang investigasyon. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.